Hallelujah. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Ama, hindi masukat ang pag-apaw ng aming puso sa kalagalakan, sa aming pagsilbi at pag-awit sa inyo, Lord God. Salamat, O Ama, sa ginawa po ninyo sa aming buhay, Panginoong Diyos. At tunay nga na hindi namin matutumbasan ang mga ginawa po ninyo sa amin. Ang pag-awit namin ay kulang pa, Lord God. Lord, turuan po ninyo kaming maibigay ang the best namin, Panginoon. The best sacrifice, Panginoong Diyos. You done it already to us, Lord God. Lord, salamat po. At patuloy ko pong pinagkakatiwala po sa inyo ang munting lingkod nyong ito, Lord God. Bagamat ang kahinaan nito ay pagtayo, Panginoong Diyos, ay tulungan po ninyo ako, Panginoong Diyos, na may bahagi ang mga pagpapalang ipinagkaloob po ninyo, Lord God. Ingatan po ninyo ang bawat isa, ang aking mga kapatid, Lord God, na hindi ang kahinaan ng munting limpak na ito ang makita nila at kundi ang inyong mga banal na salita at ikaw, O Ama. Salamat, Ama, ikaw po ang aming patuloy na itinataas, pinasasalamatan, at patuloy namin pinagkakatiwala ang dakilang gawain na ito hanggang sa magme-message, Panginoon, na inyong gagamitin, O Ama. Salamat po. Muli po namin binabalik sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nadati po tayo nakatayo, mga kapatid. At sa pagbabasa po ng kanyang mga banal na salita, buksan po natin ang ating Biblia sa Colossians 1 verse 15 hanggang 18. Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? For by him are all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominion, all principalities or powers, all things were created by him and for him. And he is before all things, and by him all things consist. And he is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he might have the preeminence. Praise God. Maaari na po tayong magsiyo po, mga kapatid. At tunay nga na hindi po talaga maalis ng kaba. At sabi nga ng Diyos kay Moses, Sinong gumawa ng iyong bibig? Kuminsan iniisip ko, parang gusto ko na lang na makinig na lang at umupo. Kasi talagang napakahirap po talaga ang mabigyan ng responsibilidad na ganito, mga kapatid. At mabiyaya ang Diyos. Ang Diyos ang nagtatalaga at ang Diyos ang gumagamit sa kanyang mga pinili. At dito, napagtanto-tanto ko, mga kapatid, na why he chose Bethlehem. Wala namang makikitang ano sa Bethlehem. Why he chose Elisha. Nung nakaraang message, because yung pag-flowing niya ng lupa straight talaga. And napagtanto-tanto ko, that's why I didn't love him from the start. Napakabiyaya ng Diyos. At tunay nga, sabi ng worship leader, na ang diablo ang siyang may-ari ng sanlibutan. Mamaya tatalakayin natin kung gaano nakalawak ang kanyang kaharian.
iniisip ko kagabi, Panginoon, tatayo pa ba ako? Kasi na-share na lang ating kapatid kagabi. Yung Christ is the mystery of God revealed. Yun ang po ang binigay po na exhort sa akin. At kung meron pa po kayong idadagdag mga kapatid na mga paliwanag at na ikalalago ng ating iglesia ay dagdagan po ninyo. Sapagkat sabi ko nga, Panginoon, mas maganda yung naibahagi ni Brother Gilbert kagabi, talaga malinaw na malinaw. At salamat sa Diyos. At tunay nga na kapag pinili ang isang tao, kahit na hindi pa mananampalataya, he is predestinated na makabahagi ng because he is or she is predestinated, mga kapatid. Kung titingnan natin si Moses, because he is predestinated na maging deliverer, ipinaanod lang siya sa tubig na puro buhaya yung laman ng ilog. Pero hindi hinayaan ng Diyos na mapahamak siya. At sabi nga ng ating kapatid kanina, na saan ka man naroroon, ano man ang kalagayan mo sa buhay mo, gano'n man ka dumi ang ginawa mo nung nakaraan, He will clean that. He will remove the stain in your life by the blood of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Doon sa ibinahagi ng ating kapatid kagabi, God has a purpose for His creation. At sa kanyang purpose na yon, yun ang nag-motivate sa kanya para lumikha siya. Praise God. Ngayon mga kapatid, tatanungin ko kayo, gaano po ba kahalaga na malaman natin yung motive na to? Ng motive ng Diyos. Bakit po ba kailangan nating malaman sa mga panahon na ito? Sabi, to be able to know what has done. Para malaman natin kung ano ba talaga ang nangyari na. So that we can focus all of our life and mind, we can focus kung ano ba talaga ang nangyari na. Hindi tayo tulad nung mga kapatid nung sa Emmaus. Naglalakad sila, pinag-uusapan nila ang Panginoong Hesus, pero hindi nila alam na nabuhay na ang Panginoong Hesus. Kasama na nila ang Panginoong Hesus, pero hindi nila na-recognize. Na-recognize na lang nila nung magbahabahagi na siya ng mga tinapay. Nung binigyan ng mga apostol ng instruction, ang Panginoon Hesus nagbigay ng instruction sa mga apostol, mabubuhay ako sa loob ng 3 araw. Sino sa kanila ang nag-abang pagdating ng 3 araw? Buti pa ang mga Pariseo at ang mga Saduceo nagpadala ng mga sundalo dun sa libingan. Kasi baka sa 3 araw, nakawin yung libingan. So ganito kahalaga na malaman natin yung focus ng pagkakalikha ng Diyos. So that we will always be prepared and be ready, mga kapatid. Upang hindi kayo ma-focus sa akin, hindi ako ma-focus sa inyo, we must look unto Jesus, the beginner and the finisher of our faith. Sapagkat ang inyong lingkod, do not look at me. Sapagkat ako'y mahina rin na nag-aasam ng kaligtasan, mga kapatid. Focus on the Word. The life of God na ibinigay niya sa sangkatauhan, walang iba kundi ang Panginoong Hesus.
Sabi ng prophet, may tatlong purpose or motive ang Diyos sa pagkakalikha niya sa tao, sa sanlibutan, sa lahat. Ang isa doon ay to manifest Himself, to make known to His creation. Bilang Elohim, bilang eternal existing one, He must create to be able to call Him God. His attributes as a father, as a son, He is a savior, He is a healer. Everything was in Him. Kaya lang, paano ma-appreciate kung hindi siya lilikha? That's the number one, His motive na sa kanyang pagkakalikha. To manifest His greatness, to manifest His attributes. Ngayon, paano po natin malalaman na siya ay Savior? Kasi we experience it. Yeah, that's right. Right. Amen. Sabi nga sa sharing kagabi, nung bumagsak si Eva, pwede naman na iligtas si Eva tadan dun sa ganung kalagayan eh. Pero bakit kaya hinayaan ng Diyos na lumipas pa ang mahabang panahon bago sila iligtas? Because He wants to show ang kanyang kapangyarihan sa tao. Amen. That's true. He has a provided way upang makita ng tao ang kanyang healing, pagiging savior niya. Ang lahat-lahat ng ito ay sa Diyos. Sabi doon sa ating binasa, all the dominion, all the principalities ng tao, lahat ng nag-exist, all is by Him and all for Him only. The power is already created. Sabi ng Panginoong Jesus, the works that I do, you shall do also. Ano kaya ang dapat natin gawin doon? Hihintayin na lang ba natin? Ang sabi ng prophet, naglilingkir na lang ito doon sa kung naghahanap ng right vessel na madadapuan ng mga ng pagkakatiwala yung power na yon. And we must have to focus kung paano nating makakamit ng mga bagay na yun. Atin nating tandaan mga kapatid, it is only for Him only. And it's by Him, sa pamamagitan niya, mangyayari ang mga bagay. Sa ating sariling pamamaraan, mga kapatid, hindi natin kaya. Only by the blood of Jesus Christ. He is the principal theme of the entire Bible, ang Panginoong Jesus. So all the prophets, all the Old Testaments, lahat ng pang-alay, lahat, it is foretelling about our Lord Jesus Christ. At yung pagkakalikha ng Diyos noong unang panahon, walang nakakaalam. It is a mystery. Kung ano ba talaga yung pinaka motive niya. Pero nagkaroon lang ito ng clear view ng lumabas na ang ating Panginoong Hesus Kristo. Na doon tayo magtatagpo, lahat-lahat tayo, mga kapatid. Sa kanyang bugtong ng anak, ang kanyang salita. At ang pangalawa, to have preeminence sa isang body of believer. Now, bilang isang Diyos, hindi niya pwedeng likhain ng tao na parang robot upang sumamba sa Kanya, upang pilitin lang ang tao para sambahin siya. He cannot do that. We must choose who will gonna serve. At kaya natin napipili, alam natin ang Panginoong Hesus because we see His greatness to save us. We see His healing power to heal us. Sa akin mga kapatid, my great healing mga kapatid, yung mapatawad ako sa aking mga kasalanan.
And that is very, very great, mga kapatid. That's why I choose only God. Amen. Only the Lord Jesus Christ. Amen. So pagiging preeminence, sabi ni Apostol Pablo, a prisoner of Jesus Christ. Hindi naman siguro ibig sabihin ni Apostol Pablo doon yung maging ikulong tayo ng Panginoong Hesus. Kung ating ititipo, mga kapatid, kung nasa kulungan ka, hindi mo alam, hindi mo kayang gawin kung anong gusto mong gawin. Lahat dumedepende ka doon sa idinidikta ng nagbabantay. So ganun din ang gusto ng Diyos sa atin. Maging prisoner tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Na hindi na natin kayang gawin yung dati nating ginagawa. Kundi ginagawa na lang natin yung kalooban ng ating Diyos. And thirdly, mga kapatid, to restore back what was lost. Paano po, mga kapatid, kung ang motive niya ay hindi to restoration, hindi mag-restore? Paano kung hindi yun ang great motive niya sa pagkakalikha niya? Wala tayong aasahang restoration, mga kapatid, kung hindi yun ang great motive niya. Nandito lang tayong nabubuhay sa wala. Papunta lang tayo sa kamatayan. But hindi, mga kapatid. God is eternal. And He wants an eternal being to worship Him. Hindi lilikha ng Diyos ng tao o sasamba sa Kanya na mabubuhay lang sa isang minuto. To restore everything, mga kapatid. Yung mga kinain ng insekto, nung balang, nung caterpillar, yung lahat ng kinain, yung divine healing, mga kapatid, He will restore it, mga kapatid. Amen. How do you know? Sabi ng prophet, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, we have 5 senses. Sabi ng prophet, 5 senses. Sight, smell, taste, hearing, touch. How can I know that there is a mic here? Kahit na sinong magsabi na walang mic dito, hindi niya ako pwedeng lokohin. Kasi there is mic here, nakikita ko. So kung pag pinikit ko ang aking mata, merong recorder dito. The sense of touch is the one who positively that there is a recorder here. Kahit sinong tao magsabi sa akin, kahit sino pang matalinong tao, mataas na tao na magsabing walang recorder dito, hindi mapapasinungaling yan dahil nahawakan ko eh. So yung message, kapag may narinig tayong awit, walang sino man sa atin na magsasabi, mga kapatid, na walang music. Because the sense of hear is the positive one who tell us that there is a hearing, that there is a music. How about if someone said na there is God? The sense of see cannot see it. The sense of touch, they cannot tell you. Smell, hear, they cannot tell you. But the sixth sense, which is faith, is the one who told us that there is God, mga kapatid. That there is the one who will restore everything. To restore Eve, the second Eve, which is the church, mga kapatid. The predestinated seed. Nasa mga huling araw na ito, mga kapatid, na uupo tayo dito sa lugar na ito, magfe-fellowship. Ito ay na-foretold na ng ating Diyos.
bago pa itatag ang sanlibutan. At sa mapanganib na sanlibutan ito, we must focus only on the Word of God. Kung paano ito maibibigay sa atin. Na walang kulubot, walang anumang mantsa. Kung paano nating mapapanatili ang ating puso na malinis, kalugod-lugod sa Diyos, at kaaya-aya. We must be ready. All we have to do is to focus. Kung minsan, sa mga mensahe, merong nasasaktan sa aking sarili. That's myself. I must to focus on that self. Kailangan itong mamatay, mga kapatid. At kailangan mabuhay ang ating Panginoong Hesukristo. How we will overcome? Kailangan nating mapuspos lagi ng Espiritu Santo. Huwag nating hahayaan na magkaroon ng puwang ang dyablo sa ating mga buhay. Amen. Naalala niyo yung turo ng ating Panginoong Hesukristo na kapag ang isang masamang espiritu lumalabas, dumadako ito sa mga tuyong lugar. Pero pag nakita niya ang isang tao na malinis na, sanctified, magtatawag pa ito ng 7. Kaya nagiging mas masama pa ang dating kalagayan ng tao. Ano ang gusto kong i-point dito? Na hindi lang dapat tayo ma-sanctified, ma-justified, kundi mabaptize ng banal na Espiritu. We must always be filled with the Holy Spirit. Grieve not the Holy Spirit, wherefore you are sealed until the day of your redemption. At kailangan nating mamatay araw-araw. Amen. Sabi ni Paul, I die daily. Amen. Hindi physical death, kundi yung old nature natin, kailangan mamatay. At kailangan din itong mailibing sa dagat ng pagkalimot. Kailangan malimutan na natin ang nakaraan. Hindi tayo makakausad kapag patuloy pa nating inaalala ang nakaraan. That's right. Amen. We must focus on only the Lord Jesus Christ. Praise God. Amen. The principal theme of the entire Bible. Kaya, bawat ang ating isipin, ating gawin, Praise God. kailangan nandoon ang ating Panginoong Hesus Kristo, ang kanyang salita. Bawat plano natin sa buhay, kailangan kasama natin ang Diyos. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that love his life shall lose it. Amen. Yung buhay na ito, yung dati nating pagkatao na hindi nakalulugod sa Diyos. Pero kung gustong-gusto pa natin yung buhay na yon, sabi dito, and he that hated his life shall lose it. In this world shall keep it unto eternal life. Kapag inaayawan na natin yung dati nating buhay, makakaasa tayo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. All things are delivered unto me of my Father. And no one knoweth the Father except the Son. And no one knoweth the Son except the Father. And he to whomsoever the Son will reveal himself. At napakapalad natin mga kapatid na bibihira ang mapagpahayagan ng kanyang bugtong na anak. No one will come unto me except my Father draw him first. So, at anyway, education, lahat-lahat ng pamamaraan nila, religion, sa anumang paraan, hindi sila makakalapit sa anak,
kung hindi niloob ng Ama. Kaya napakapalad nating mga kapatid na pumarito tayo dito sa lugar na to, na we are well preserved, na kung saan nagkakagulo ang buong mundo. The world is falling apart. And malapit na ang pagdating ng Panginoon. Come unto me, all that labor and heavily laden, and I will give you rest, sabi ng Panginoong Jesus. Take my yoke upon you, and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. Those who want to follow Jesus, let him deny himself. Amen. Take his cross and follow him. Paano kaya kung tayo ang pinabuhat ng krus ng ating Panginoong Hesukristo? Mabigat po kaya? Paano yung hidden sin na hindi natin maisuko sa Panginoong Hesus? Kailangan mamatay yun, mga kapatid. Hindi dadating ang Panginoong Hesus ng merong batik na karumihan sa ating buhay. At kailangan itong malinis, mga kapatid. Amen. Ang sanlibutan ngayon ay nababalot ng kadiliman. Sabi sa worship leader kanina, ito'y pagmamayari ng dyablo. Ang lahat ng kayamanan ay sa kanya. Meron po akong isi-share sa inyo na ang aking layunan ay hindi takutin ang bawat isa sa inyo, kundi bigyan ng babala na hindi na natin kailangan dapat mabuhay dito sa sanlibutan. Amen. Magmadali kayo, sabi ng mga anghel kay Lot. Sapagkat wala akong magagawa kung kayo nandiyan dyan. We must go out now. Amen. Hindi nyo ba alam na mga kapatid na the world is falling apart? The peace, yung peace na inaalok ng sanglibutan ito, hindi ito yung kapayapaan na inaalok ng Diyos. Ang tunay na kapayapaan na inaalok ng Diyos ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Amen. Meron po akong babasahin sa inyo, mga kapatid, kung gaano kalala na ang sanlibutan ito. Hindi nyo nananaisin ng mabuhay talaga dito sa sanlibutan. Nakakaranas na ang mundong ito ng birth pains. Pero kapag nakapanganak na ang bagong mundo, malilimutan na ang lahat. Kagalakan na ang susunod. Gaya naman na atin na you must be born again. Na kailangan nating maipanganak sa salita ng Diyos. At sa natural, sa kapanganakan sa natural, mahirap kung tatanungin ng mga kababaihan, mahirap ang pagdadanas ng panganganak. Pero kapag nakapanganak na sila, nakita na nila yung bagong buhay, nakakalimutan na nila yung pagtitiis nila. Yung mga kasalanan natin na kailangan tiisin, na kailangan ng matanggal, para mabuhay yung Panginoong Hesus sa buhay natin, ang salita ng Diyos. Mahirap. I experience it. Full of choices. Kung susunod ka ba o hindi. Pero dahil sa ipinakita ng Diyos sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kapangyarihan, ng kanyang mga banal na salita, this word is truly has a power to transform. Totoong mga kapatid na Jesus is the Christ. Merong 10 commandments ang inaalok, ang nalalapit na maganap. Yung New World Order, tinatawag. Kung narinig niyo na siya.
The law number 1, maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature. This is their goal. At ang humahawak nito ay matataas na pinuno ng sanlibutan ito. Pero kahit anong diversion na kanilang gawin, ang Pope pa rin ang magde-declare ng power. Kahit anong itago nila, mga kapatid, hayag na hayag sa atin ang Pope ang magde-declare ng power. Sabi sa aking nabasa na he is the richest, pinakamayaman. Ngayon marami nagtatanong sa kanya, bakit kung pinakamayaman siya, hindi niya matulungan yung Africa na namamatay sa gutom na the great follower niya. Dito sa law number 1, yung inaalok nilang New World Order, na which is isang pinuno lang ang maghahari sa buong mundo. Number 1, to maintain under 500 million. Ang mundo ngayon, mga kapatid, merong 6 billion. So 95% kailangan nilang patayin para ma-maintain ang nature. This is their plan, mga kapatid. You can search it into internet. Kaya hindi mo na nalaising mabuhay dito sa mundo. Noong 2012, mga kapatid, nakatuklas sila ng mga libo-libong portable casket sa Amerika. Milyon-milyon ang pinagawa ng Amerika. Hindi nila alam kung saan nila gagamitin. So nakalimutan na 2012. Ngayon, it's very clear now ang pinaplano ng mga pinuno ng sanlibutan ito. Tama yung sinasabi ni Apostol Pablo na ang mga antikristo gumagalaw na. Noong pa man gumagalaw na sila. At hindi lang sila makapag-manifest kasi may pumipigil pa. Kailangan maalis yung pumipigil bago sila makapag-declare. So sino po ba ito yung pumipigil? Ang church ang pumipigil. Kailangan makumpleto na ang bilang at yung kapunuan, yung fullness ng manifestation ng mga anak ng Diyos. The rapture is past due. Praise God. At it is delayed. At ang nagpapadelay dito ay tayo. Kaya kailangan na nating makumpleto, maabot yung perfection na hinahanap ng Diyos sa atin. Nung sinabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid, na if you abide in me and my words abide in you, ask what you will. Paano kung ang word na yon, yung buong word na yun na naka-abide na sa ating lahat, ano ang hihilingin nyo? Ano ang pinakamagandang hihilingin ng tao kung naka-abide na ang salita ng Diyos sa kanyang mga hinirang? Praise God. Baka hilingin pa ninyong yumaman. Ang kayamanan ay hawak na ng iisang tao. Sabi nga mga kapatid ng Amerika, wala na silang hawak na gold. Wala na talaga. Nandoon na lahat, hawak na talaga ng Pope. So, in maintaining under the 500 million, ang plano nila, patayin ang 95% na tao. Kaya yung mga microchip na inimbento nila na i-inject para makontrol ang tao, meron pala yung lason na pwede nilang i-activate kung sumusobra na sa, halimbawa, sa 500 million, sumobra na. At ang isa pang plano nila para ma-eliminate ang 95% ng populasyon ay ihalo sa pagkain. So yung binabanggit ni Brother Merham na hybridization of foods, yung
yung hybrid ng mga pagkain para pala ito maiksi ang buhay ng tao. Kasi nga yung supply ng mundong ito ay pakonti ng pakonti. Ang tao padami ng padami. This under ruled by Satan, and he wants to eliminate life. At ito ang magaganap na plano nila. Kaya yung abortion, ginagawa nilang legal. Yung pag-aasawa ng lalaki sa lalaki, ginagawa nilang legal. Babae sa babae, ginagawa nilang legal upang hindi makapag-reproduce ng tao. That's the way they will control the world. Kaya yung sinasabi ni Brother Burnham, mga kapatid, na kaya isa ring tool ang communism para hindi mag-manifest tong New World Order na to. Kasi ang Russia ngayon, they're against to the New World Order na inaalok ng Amerika. Kaya yung balita na kapag nagme-meeting sila sa UN, hindi nila pinapatawag ang Russia. Kasi isa yon sa tututol sa mga adhikain nila. But once na rapture na ang saints, they will gonna manifest. At kawawa ang mundong ito. Sabi nga yung mga casket na nakita nila sa Amerika na libo-libo, kasyang isang pamilya. Tapos na-discover pa nila na may mga guillotine na hinahawakan ng Amerika na nakatago sa publiko. Yung guillotine, yung pampugot ng ulo. Yung pag bumaba, mapupugutan yung ulo. Number 2, guide reproduction wisely. Ito pa yung isa nilang commandments. Improving fitness and diversity. Number 3, unity, humanity with a living new language. Gaya nung sa Tower ni Babel. Rule passion, faith, tradition, and all things with tempered reason. Tinanong ko si Brother Philip kanina, what is tempered reason? Ito yung subok, parang subok na rason para magawa na nila yung pagkontrol sa lahat ng tao. Gagawin na nilang tama yung mali, at yung mali, gagawin nilang tama. At ang isa pang ginagamit nilang tool to manipulate the minds of people, yung mga napapanood ng ating mga anak, yung mga cartoons. Kaya ako nababagabak dun sa anak ko. Kapag nakakapanood siya ng Dragon Ball, ginagaya niya. Sabi ko hindi. Tama yung sinabi ng salita ng Diyos na train up the child the way he should go. And when he grow old, he will not depart from it. Sanayin natin ang ating mga anak sa salita ng Diyos. That's right. Amen. And he will not depart from it. Layunin ng mga grupo ng taong ito na burahin ang salita ng Diyos sa musmus na kaisipan ng bata. That's true. They will remove the messages of God. Ang mga salita ng Diyos sa mga napapanood nila. Kaya mga anak, kapag pinapakain tayo ng gulay, kainin natin. Kasi ang hybridization ng pagkain ngayon, yung McDonald's, sorry kung sasabihin ko siya para malaman ninyo, na meron nasa likod ng mga bagay na ito. The power of Satan is very great, mga kapatid. Pero mas power ang ang Diyos sa ating pinaglilingkuran.
As Christian or as wife, it can sometimes be easy for us to be swept away by fear of the things that we see coming upon the earth. But let us not fear, for greater is He that is within us, that He that is within in the world. Although we see that the earth is indeed on the path of destruction, we take comfort that this is not yet the final stage of our life. Hindi pa ito yung final. Dahil meron pa tayong buhay na nakalaan doon sa langit ang ating Chopani. Sa Matthew 24:6, "And ye shall fear of wars, and rumors of wars. See that ye be not troubled. Let not your heart be troubled," mga kapatid. Sa mga nakikita natin na ito. Bagkus, let us focus sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga banal na salita. We should not become fearful when we see our enemies plotting against us. Instead, let's remember the word of King David when he was surrounded by enemies. Sabi sa Psalms 91, 1-2, "He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust." No matter what we see taking place in the world around us, let's continue to place our trust and our complete confidence on the God of our salvation. Sabi sa Romans 8:35-39, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, For thy sake we are killed all day long." Ang mga apostol ay namatay para makabot lang ang mensaheng ito sa atin. Sabi nga ni Brother Burnham, paano may papalaganap ang salita ng Diyos kung nakakulong si Apostol Pablo? Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi nating matanto. Sabi nga ni Brother Burnham, inilagay ng Diyos si Apostol Pablo sa kulungan para magsulat. At ang sulat nito nakaabot hanggang sa atin. In all these things we are more than conquerors through Him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is Christ Jesus our Lord. Praise God. Salamat sa Diyos, we have the hope of glory. Walang iba kung ang ating Panginoong Hesukristo. Let us continue serving God faithfully, mga kapatid. Totoo, mga kapatid, na if you seek the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. It is very true, mga kapatid. At ang salita ng Diyos ay eternal. If we abide in the eternal word, we will become an eternal one. At dito na lang po tayo dinala ng mga kapatid. At look unto Jesus, the beginner and the author
The author and finisher of our faith. Sorry mga kapatid. Ang sinimulan niya sa ating buhay ay tatapusin niya. He must finish it. Kung hindi niya tatapusin, hindi siya Diyos. Kung hindi niya tatapusin. Pero He is God. He is faithful mga kapatid. At ang proteksyon niya ay nasa atin mga kapatid. If we will continue to abide in His word mga kapatid. Praise God. At dito na lamang po tayo.